Hi everyone, my name is Stem from Cebu. Gusto ko lang mag-testimony sa kabutihan ng Lord. And ayan, kung kukwento ko po sa inyo yung nangyari sa buhay ko last year, baka po umabot tayo ng isang araw. So, mas maganda na short lang po na testimony ito. And in good times and in difficult times sa mga pinagdaanan ko na sobrang sakit na halos wala akong masabihan na tao kasi nga takot na ako. Nagkaroon na rin ako siguro ng konting phobia lang naman. Pero the Lord reminds me in His Word na sabi niya, better to trust in the Lord than put confidence in man. So, once na may mga problem ako na kinakaharap, instead na sa tao ako lumalapit, kay Lord muna. Doon ako unang nagsusumbong, doon ako unang umiiyak, doon ako nagsasabi kung ano yung sakit na nararamdaman ng puso ko. Tapos yung mga isip ko na kung ano na naiisip, humingi ako ng tawad sa Kanya. Siyempre, yun po yung time na nakakapag-worship ka ulit sa Lord, di ba? Pag malungkot ka, or pag masaya ka. Kasi kapag malungkot ka, may tatay ka na pwedeng puntahan, which is ang Panginoon yun. And nakaka-bless dahil isa ako sa pinili ng Lord na makapag-share kung gaano kabuti ang Panginoon. Tayo no bilang isang Christian, marami tayong pinagdadaanan. Pero ang Lord laging nagre-remind na we need Him every minute, every second, every hour of our life. Bakit? Kasi yun na yung lifestyle na meron sa atin bilang isang Christian. So ako bilang isang Christian, marami man po akong pagsubok na dinadaan o tinatahak ngayon. But the Lord reminds me in His Word na I must worship Him still. Worship Him no matter what the situations that I am facing. So yung situation ko, in good times and in difficult times, I still worship the Lord. Pag malungkot ako, pag masaya ako, worship ako sa Lord. Kinakantan ko siya, o kaya naman, nagbabasa ako ng Word of God, o kaya naman, nagpa-pray ako sa Kanya. Kasi form of worship pa rin naman yun. Nasusolo kasi natin ng Lord. Diba po? So, ayun, wala akong ibang masasabi kundi napakabuti ng Panginoon. And right now, as a worshiper na pinili ng Panginoon, we need to glorify Him, we need to worship Him in spirit and in truth. Because our God is a powerful God. He is our King of Kings. He is our sovereign God, our best friend. He is our all in all. Diba po? So, as a Christian, magpadayon gihapon. No matter what, we must worship Him in spirit and in truth. Yes, marami po tayong pagkakasalang nagawa. Pero mula na tinanggap natin siya as our Lord and Savior in our life. Our Lord and Savior Jesus Christ in our life. That is the time that the Holy Spirit lives in us. Kaya dapat ang meron sa atin na pagiging Christians is yung Spirit na meron sa atin, the fruit of the Spirit, which is the love, the joy, the peace, patience, gentleness, goodness, faithfulness. Marami is the fruit of the Spirit dapat nasa atin. Yung siyam na yun, di ba? Kindness. Kalimut po yung iba. But then, salamat sa Lord dahil nakakalimutan man natin physical sa sobrang pagod tayo, pero the Holy Spirit ang nagpaparemind sa atin at that time. So, yun lamang po. And nagpapasalamat ako sa Lord. Sa Kanya lahat ng papuri at pasasalamat. And to God be all the glory. Happy, happy, happy ang heart palagi here on earth habang nandito. Pero, mas joyful kasi sa kaibuturan ng puso natin, may joy when we worship Him. Di ba po? So, ayan. Praise God po. Glory to Jesus.